magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-10 linggo sa mga karaniwang panahon. At sa atin pong unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, narinig natin ang resulta ng unang pagkakasala ng tao na sina Adan at Eva, nang kainin nila ang bunga na nagbibigay ng kamalayan ng mabuti at ng masama. Buong akala nila, gaya ng pangako ng ahas, kapag kinain nila ang bunga, sila ay magiging tulad ng Diyos. Pero sa totoo lang, nalinlang sila. Sa halip, unti-unti, nang kinain nila ang bunga, nakita nila ang kanilang sarili na sila'y hubad. Kaya ano ang kanilang ginawa? Nagtagpi sila ng dahon upang takpan ang kanilang mga katawan. Kaya nga, nawala ang mabuting pagsasamahan, nawala ang magandang pagtitinginan, pumasok yung tinatawag na malice. Nahiya na sila sa isa't isa at unti-unti nahiya na rin sila sa Diyos. Kaya nga, nang hinahanap na sila ng Diyos, hindi sila makaharap sa Diyos. Nang mabisto itong si Adan, wala siyang ibang maituro kundi si Eva. Nang mabisto naman si Eva, wala naman siyang maituro kundi ang ahas. Kawawang ahas, wala nang maituturo. Kaya nga sabi noon, mula noon ang babae at ang ahas ay laging magkaaway. Ito ang dudurog ng ulo mo at ang ahas naman ang tutuklaw sa sakong ng babae. Mga minamahal kong mga kapatid, yun yata talagang nagagawa ng kasalanan. Nawawala ang mabuting pagtitinginan, nawawala ang mabuting pagsasamahan, nasisira ang mga relasyon at mga ugnayan, nagbibintangan, at dahil ayaw umamin, nakakatakas sa responsibilidad, tinatakasan ang responsibilidad. Kaya nga makikita natin, mula sa unang pagsuway, nadudugtungan pa ng ibang mga kasalanan. Kaya nga yung sin is never an isolated incident. Kapag gumawa ang tao ng kasalanan, nadudugtungan pa yan ng iba pang mga kasalanan. May nadadamay pang iba. Naghahanap pa ng maisasama, at sa isang taong nagkasala, talagang parang napakadali na lamang ang magbintang at magparatang, kagaya ng ginawa ni Adan at ni Eva sa isa't isa. Kaya nga mga kapatid, ganito rin ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ngayon. Sabi ng mga tao kay Jesus, nasisiraan na siya ng bait, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito'y sa kabila ng mga magagandang bagay na ginawa ni Jesus. Nagturo si Jesus, gumagawa naman ng tama, nagpapagaling ng maraming mga may sakit, pero hindi yun ang nakita ng mga tao. Ang nakita ng mga tao, siguro yung kapangyarihan niya galing yan sa masama. Siguro kaya siya nakakapagpalayas ng demonyo, dahil galing din sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. Narito si Jesus, gumagawa ng tama at mabuti, pero ang press release ng mga tao, galing sa masama ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, sa Ebanghelyo makikita natin, kay dali na lamang palang manirang puri, kay dali na lamang palang sumira ng kapwa, kay dali na lamang palang magbintang. Pero wag nating kakalimutan, every sin has its consequences. Lahat ng kasalanan mayroong konsekwensya, mayroong epekto. At sa sino mang nagkasala, mananagot ang sino mang nagkasala. At minsan pa nga, hindi na kailangan yung parusa ng langit. Minsan hinahabol na yung tao ng epekto ng kanyang mga pagkakasala. Kaya nga,
Kung hindi mabuti ang pagtrato sa kapwa, kakaunti ang iyong magiging kaibigan. Kung hindi ka magbabayad ng iyong pagkakautang, wala nang magtitiwala sa iyo. At kung ang buhay mo ay labis na nagumon sa bisyo, kasunod niyan, magkakasakit ka na rin. Kaya nga mga kapatid, ang bawat kasalanan, napagbabayaran din yan. Minsan sa palagay natin, nakakalusot ang may sala. Pero sabi nga sa Ebanghelyo, pwede bang maglaban-laban ng masama, laban sa masama? Kung mangyayari ito, sisirain lamang nila ang isa't isa. At kapag nangyari iyon, darating din ang katapusan. Merong hangganan ng lahat. Kaya nga, ang hamon ni Jesus sa Ebanghelyo, mabuhay sa biyaya ng banal na Espiritu. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tinatawag tayo na maging ina at kapatid ni Kristo Jesus. At yun ay mangyayari kung nabubuhay tayo sa bunsod ng Espiritu Santo. At ano nga ba yung pagbubunsod ng banal na Espiritu? Sumusunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa katotohanan, umiiwas sa masama, naglilingkod, at itinuturing nating kapatid si Jesus. Kung tayo'y nabubuhay sa kalooban ng Diyos, ituturing din tayong kapamilya ni Jesus. Sabi nga, sino ba ang aking ama at ina? Ang aking kapatid. Sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa bunsod ng Espiritu, ang siyang aking kapatid at ina. Kaya nga mga kapatid, magtiwala sa banal na Espiritu. Dahil kapag nakasalig tayo sa Espiritu ng katotohanan, hindi ka kailanman mabubuwal. Wala kang dapat ikatakot. Mapayapa ang iyong puso. Sabi sa Ebanghelyo, ang kasalanan ng panlalait, pwedeng mapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo, hindi mapapatawad. At ano nga ba yung kasalanan laban sa Espiritu Santo? Sa palagay ko, yon ay ang pagtanggi na kilalanin ng Diyos bilang pinakauna sa ating buhay. Yon ay ang pagtanggi sa iniaalok na buhay ng ating Panginoong Diyos sa atin. We sin against the Spirit if we insist in our own ways and not follow the ways of God. Kaya nga mga kapatid, sa ika-10 linggong ito ng karaniwang panahon, hilingin po natin ang biyaya na sana nasa tama ang ating puso. Dahil ang buhay naman natin ay hindi lang ang buhay na ito. Tayo ay nakatalaga sa langit na mas dakila at banal na pamilya ng Diyos. Sabi nga sa 2 pagbasa, tayo'y may tahanan sa langit at ang tahanang iyan hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. At sa isang taong tama ang kalagayan ng puso, mamanahin niya ang langit na tahanan. Siya ay ganap na magiging kapamilya ng Diyos. Mga kapatid, kapag dinarasal natin ang dasal ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin, lagi nating binabanggit, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Alam nyo, very powerful yung line na yon. Kasi parang hinihiling natin sa Diyos na magtugma nawa ang kalooban ng Diyos at ang kalooban natin. At kung papaanong nagtutugma ang kalooban ng Diyos at ang kalooban natin, nasusunod din kung ano ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Kaya nga next time that we will pray the Our Father, tumigil tayo sa bahaging iyon. Sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Sikapin nating sundin ang loob ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po'y magsisitayo at